Mula sa nilalang na naglalabas ng internal organ hanggang sa palaka na handang baliin ang buto para lamang makatakas. Tunay na hindi tayo mauubusan kung defense mechanism ng mga hayop ang ating pag-uusapan. Kaya sagot ko na ang panibagong kwentuhan dito lang sa channel for everyone. Number 8. Sea cucumber. Wala silang mukha, wala ding mga mata. Mayroon lamang isang digestive tract na may butas sa magkabilang dulo. Kaya sa unang tingin ang mga sea cucumber ay iisipin mong defenseless o walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero huwag ismulin dahil ang mga nilalang na ito ay may kakaiba ngunit mabisang defense tactic na tinatawag na evisceration. Kapag mayroong banta ng panganib, ang mga marine wonders na ito ay naglalabas ng kanilang mga internal organ. Ang kulay puti na lumalabas sa kanilang anus o puwetan ay tinatawag na Cuvierian tubules. Ang defensive strategy na ito ay nagbibigay daan sa mga sea cucumber na gumawa ng mabilis na pagtakas mula sa mga predators. Bagamat kakaiba at tila mapanganib ang paglabas ng kanilang internal organ, pero ang mga sea cucumber ay may pambihirang kakayahan upang muli itong patubuin. Mabilis nilang naibabalik ang mga natanggal na bahagi, isang patunay ng kanilang kahangahangang kakayahan na makapag-adapt sa mapanghamon na kapaligiran. Number 7. Wryneck bird. Samantala bakit kaya parang nababali ang leeg ng ibon na ito? Ang mga wryneck bird ay kabilang sa pamilya ng woodpecker pero hindi sila bumubutas ng kahoy, sa halip ay naninirahan sila sa mga butas na ginawa ng iba pang mga hayop. Ang mga ibon na ito ay kilala sa natatanging mekanismo ng pagtatanggol na kinabibilangan ng pag-ikot ng ulo at leeg nito sa kakaibang paraan. Ang kanilang pangalan ay nakuha dahil sa ganitong kilos at pag-uugali dahil ang wryneck ay nagmula sa mga salitang Old English na wrigyan na nangangahulugang to twist at neka na ang ibig sabihin ay leeg. At tulad ng ating topic sa video na ito, ang paggalaw ng kanilang ulo at leeg, ang kanilang defense mechanism kung saan ginagaya nila ang mga ahas sa gubat. Naglalabas din sila ng hissing sound upang mas maging epektibo ang panggagaya sa ahas at sila ay katakutan ng ibang mga predators. Number 6. Ant mimic caterpillar. Sa una ay malilito ka kung ito ba ay langgam na nagpapanggap na caterpillar o di naman kaya ay caterpillar na nagpapanggap na langgam. Pero para hindi ka na maguluhan, ang insekto na ito ay isang caterpillar. Isang caterpillar na nagpapanggap na langgam, particular ang mga weaver ants bilang defense mechanism. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Ang nilalang na ito ay ang caterpillar form ng isang Homodes bracteguta. Sa yugtong ito, ang kanilang itsura ay kahawig ng isang weaver ants. Idagdag mo pa ang kanilang kulay at segmented na katawan, pati na rin ang malabong bilya at bat spots na parang mga mata ng langgam. Sinasabi na ang mga weaver ants ay mayroong pangit na lasa, idagdag mo pa ang masakit nitong mga kagat. Kaya ang ganitong panggagaya sa mga langgam ay apektibo upang hindi sila atakihin ng mga predators. Number 5. Hagfish. Ang mga hagfish ay kabilang sa grupo na Cyclostomata na kinabibilangan ng mga isda na walang panga. Kilala ang mga isda na ito dahil sa natatangi at epektibong paraan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ito ay ang kakayahang maglabas ng malagkit na slime mula sa kanilang katawan. Sa katunayan ay kaya nitong maglabas ng isang balde ng slime kapag sila ay nagsama-sama. Ang mga slime na ito ay mabilis na humahalo sa tubig na siyang lumilikha ng tinatawag na mucus cloud. Kung sakaling sila ay kagatin o atakihin ng malalaking isda at iba pang nilalang sa dagat, ang slime na ito ay bumabara sa hasang ng umaataking predators na siyang nagpapahirap sa kanila upang makahinga. Bukod sa defense mechanism, ang mga hagfish ay naglalabas din ng slime kapag sila ay nai-stress. Katulad na lamang ng viral na larawang ito sa internet. Isang kotse na halos maligo sa slime. Ang pangyayaring ito ay resulta ng isang tumaob na truck na naglalaman ng mga hagfish. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding stress sa mga hagfish, kaya naglabas ito ng napakaraming slime. Number 4. Hairy frog. Sa pangalan pa lang ay naiiba na ang susunod na nilalang na ating pag-uusapan dahil ito lamang ang nag-iisang palaka na may buhok sa kanilang katawan. Ang mga hairy frog ay nakapag-adapt ng husto sa kanilang tirahan at nagagawa nitong baliin ang mga buto upang makatakas mula sa mga predators. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-contract ng mga muscle sa kanilang mga paa. Sa ganitong paraan ay nababali ang kanilang buto at lumalabas sa kanilang balat na parang mga kuko. Ginagamit nila ito upang labanan ang mga predators at sila ay makatakas. Ang parte ng katawan na ito ay gawa sa buto at keratin, kapareho ng sangkap na bumubuo sa mga kuko at buhok ng tao. Samantala, tumatagal naman ng humigit kumulang 3 buwan para muling mapatubo ng palaka ang kanilang buto na nabali. Number 3. Termite.
Sa isang pag-aaral na isinagawa sa mga anay, natuklasan na ang matatandang workers o manggagawa ay nagtataglay ng mga suicide pact ng kemikal sa kanilang mga likod bilang depensa. Ito ang mga Neocapritermes taraqua, isang species ng mga anay na matatagpuan sa French Guiana. Ang mga manggagawa ay nagde-develop ng asul na likido sa kanilang likuran. Habang tumatanda, ay nagiging concentrated at mas nakamamatay ang likido na ito, at anumang oras ay handa nitong pasabugin at ialay ang sariling buhay para sa kapakanan ng kanilang kolonya. Number 2. Slow loris. Samantala, mukhang mga ahas ang paboritong gayahin ng mga hayop na ating pinag-uusapan. Dahil tulad ng mga naunang hayop na ating itinampok, ang mga kobra ang napiling gayahin ng mga slow loris bilang defense mechanism. Ang mga kagat ng isang slow loris ay napakasakit at kung minsan ay nakamamatay. Kaya cute man sila kung titingnan, pero sila lang naman ang natatanging unggoy sa mundo na nagtataglay ng kamandag, isang katangian na maaaring nag-evolve upang gayahin nila ang isang kobra. Kung titingnan mula sa itaas ang maitim na guhit na kanilang likod, kasama ang mga marka sa mukha nito ay maaaring maihalin tulad sa isang kobra. Pero hindi lang yan, dahil sa oras na itaas nila ang kanilang mga kamay, ay nagkakaroon sila ng access sa kanilang oil glands na matatagpuan malapit sa kanilang kilikili. Dinidilaan nila ito at hinahalo sa kanilang laway. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga glands na ito ay isang matapang na kemikal na kapag inihalo sa kanilang laway ay lumilikha ng isang malakas na lason. Number 1. Dynastor darius. Ang Dynastor darius na kilala rin bilang daring owl butterfly ay isang uri ng paru-paro sa pamilya ng Nymphalidae. Katulad ng ibang paru-paro, ang daring owl butterfly ay dumadaan din sa kanilang pupa stage. At sa panahong ito ay kilala sila sa kanilang napakahusay na mimicry o panggagaya bilang bahagi ng kanilang defense mechanism. Matapos ang huling yugto ng kanilang pagmomolt, ang Dynastor darius ay nakabitin lamang ng 13 araw sa ilalim ng dahon o katawan ng puno. Maingat silang pumipili ng tamang anggulo at posisyon upang ipakita sa lahat ang isang makamandag na ahas. Kung pagmamasdan, ang bawat detalye at kulay ng isang ahas ay kuhang-kuha at tunay na nakamamangha. Ito ay napakahalaga dahil sa ganitong yugto ay hindi sila nakakagalaw o nakakaalis ng pwesto, kaya madali lamang para sa mga ibon at iba pang mga predators na sila ay kainin. Kaya ang ganitong kakayahan ay tumutulong sa kanila na manatiling ligtas habang sila ay hindi paganap na butterfly. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.